Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Marcos laban sa Marcos. Nagpatutsadahan ang magkapilang kampo matapos ang banat ni Senadora Amy na drug user umano ang First Family. Tugon naman ni Presidential son Sandro Marcos, hindi ito gawain ng isang tunay na kapatid. Narito ang report. Patid ko na nag-drug siya! Pasabog ang mga binitawang pahayag ni Senadora Amy Marcos sa Rally for Transparency and a Better Democracy ng Iglesia ni Cristo kagabi. Hindi lang ang Pangulo at kanyang kapatid ang idinawit nito na umano'y gumagamit ng cocaine, kundi maging ang First Family. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Labis na ikinalungkot ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga naging pahayag ng kanyang tita na si Senadora Amy Marcos. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng mambabatas na hindi ito gawain ng isang tunay na kapatid, na bahagi lamang ito ng pagpapalaganap ng kasinungalingan para magdulot ng destabilization sa administrasyon. Iginiit niya ang walang katotohanan at walang basehan ang ibinabato laban kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza Araneta Marcos at pati na rin sa kanya. Binanggit din ng kongresista na patototohanan ng kanyang mga pinsan na sina Borgie Manotoc, Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotoc at Attorney Michael Manotoc na walang katotohanan ang mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, matagal nang napagkasunduan nilang magpipinsan na hindi nila hahayaang maipit sila sa anumang hidwaan ng kanilang mga magulang. Kaya't ikinalungkot umano niya na nagiging bahagi ang pamilya sa patuloy na bangayan na maaaring makasira sa kanilang samahan. Nanawagan si Sandro na pagtuunan ng pansin ang pagkakaisa at katotohanan sa halip na magpalaganap ng mga naratibong maaaring magdulot ng kaguluhan. Anya, hindi makakatulong sa bansa ang ganitong mga akusasyon. Agad naman bumuelta dyan si Senadora Amy Marcos sa kanyang social media page. Hamon ng Senadora na kung gusto raw ni Sandro na paingayin ang usaping hindi siya tunay na kapatid, isa lamang daw ang solusyon para magkaalaman. Magpapa-DNA test daw ito at magpapa-hair follicle test naman daw ang First Family. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi katanggap-tanggap bilang isang Pilipino ang ginawa ni Senadora Amy. May ibang forum daw para rito, totoo man o hindi, huwag sa harap ng daan-daang libong katao. May buwelta rin si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon kung saan itinuring pa nga niyang kapatid ang senadora. Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Sang-ayon naman si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na dapat ay magpa-hair follicle ang mga opisyal ng pamahalaan. Bakit daw hanggang ngayon ay ayaw sumailalim? Ano ba raw ang tinatago at sino ang pinoprotektahan? Iginiit ng palasyo na matagal nang napatunayang fake news ang isyu ng paggamit umano ng iligal na droga ni Pangulong Marcos. Iyan ay kahit mismo ang presidential sister na si Senadora Amy Marcos ang nagsabi nito. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Matapos ang mabibigat na alegasyon ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos na kanyang nakakabatang kapatid, walang balak na magsampa ng kaso o anumang legal action ng palasyo laban sa kanya.
Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, paulit-ulit na lang ipinupukol kay Pangulong Marcos ang issue ng umunoy paggamit ng illegal na droga na matagal nang napatunayang hindi totoo. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalita ang dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Para kay Castro, gusto lang pabagsakin ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang pamahalaan para mapalitan bilang Pangulo si Marcos. Ito rin anya ang dahilan kung bakit mas piniling siraan ni Senator Amy ang Pangulo dahil kinakampihan niya ang kanyang kaalyadong si VP Sara. Git pa ni Castro, hindi magpapadala ang Pangulo sa panguudyok ng mga umano'y destabilizers na magpa-drug test gamit ang hair follicle test. Ulitin natin, uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Naniniwala ang palasyo na hindi makakaapekto ang mga alegasyon ni Senator Amy Marcos sa tiwala ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nakatuon ng Pangulo sa paglaban sa korupsyon, partikular na ang issue sa flood control projects. Kaugnay niyan, kahapon inanunsyo ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno matapos silang madawit sa flood control scandal. Kahapon, nagsubite ng kanilang resignation sina Lucas Bersamin, Amina Pangandaman, Adrian Bersamin at Traigiv Olivar. Na-appoint naman si Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary, Frederick Go bilang Finance Secretary at Rolando Toledo bilang Officer in Charge ng Budget Department. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa iba pang mabibilis na balita, ikatlong araw ng rally ng United People's Initiative hindi na pinayagan ng Quezon City LGU. Mga eskwelahan sa Iloilo City muling binulabog ng bomb threat. At Swiss-inspired Christmas village sa Tagaytay, alamin. Abangan yan sa pagbabalik ng Mabilis Lang To.